Walang nagawa itong si Charlene matapos nga niya makita na hindi sa kanya sumama itong si Libby kundi dito nga kay Divina. Napaiyak na lamang siya sa harap ng kanyang kapatid na si Mimi. Pakiramdam niya kasi ay nawala sa kanya ang lahat. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa naman itong si Divina. Ngunit hindi pa rin may iwasan bilang isang tunay na ina ay nag-aalala siya at nahabag sa kanyang anak sa sinapit ng kanyang anak kung saan tela nawawala na ito ng ganang mabuhay. Sinisira na ang kanyang sarili dahil nawawala na ng pag-asa sa buhay at sobrang depressed ang nararamdaman. Grabe ang sakit ng kanyang nararamdaman mula kay Princess. Dumating na nga sa punto na gusto niya sugatan ang kanyang mga kamay para lamang hindi niya maramdaman ang sakit ng kanyang puso at makapokus dun sa sakit sa kanyang mga kamay. Dahil napapraning na nga itong si Libby dahil wala na nga sa kanya ang buong atensyon ni Xavier at kay Princess na. Kaya naman ngayon ay ginagawa niya ang lahat para magmukhang kaawa-awa at biktima. Ang kanyang ina na si Divina ay hindi magkaanda-gaga sa pag-intindi sa kanya. Laro na nga sumusuka na siya at nagwawala na nga siya. Nabasag na nga ang mangkok na nilagay nga nitong si Princess. Dito rin ay mabanggit nga nitong si Libby kung saan sinabi nito na hindi naman siya totally nalugi dahil umano sa hindi tuluyang nakuha ni Princess ang sa kanya dahil ang kanyang buong buhay umano ay puro scam sapagkat merong sekreto na hindi alam nga nitong si Princess. Yun nga raw ay hindi niya alam na ito yung si Charlene ang kanyang tunay na ina. Nagulat at nabigla si Princess sa kanyang mga narinig. Hindi niya sukat akalain na masasabi yun nitong si Libby sa kanya. Samantala, sa kanyang pagtataka, agad ang tinanong itong si Libby na sa pagkakaalam niya ito ang kanyang ina. Totoo ba ang sinabi nga nitong si Libby kung saan binanggit nito na si Charlene ang kanyang ina? Ngunit hindi pa rin siya makakakuha ng tamang kasagutan dahil sa plano nga ito ni Divina. Pagtatakpan lamang niya ang kanyang totoong anak na si Libby at sasabihin na nakainom lamang ito at bunga lamang ng kalasingan kaya kung ano-anong lumalabas sa kanyang bibig. Nabawi rin ni Divina. Bukod pa roon, na-divert pa niya ang atensyon dahil sa tingin niya ay nagsiselos lamang itong si Princess sa ginawa niya nga pag-aaruga nga dito kay Libby. Sinabi naman niya agad na nagawa lamang niya dahil sa kaawa-awa ang sitwasyon ni Libby. Kailangan niya ng gabay dahil talagang lugmok siya at talagang tela nawawala ng pag-asa. Intindihan naman ni Princess ang kalagayan ni Libby. Katunayan ay nakonsensya pa siya sa sobrang kabaitan nga nitong si Princess. Sinabihan pa nga siya ni Xavier na dapat ay hindi na niya yun inintindi at inalagaan dahil sa dami ng kasalanan na ginawa ni Libby sa kanya, hindi na deserve ang kabutihan na nararapat. Subalit dahil nga sa utos ng kanyang inang si Divina ay ginawa lamang niya para mabawasan na rin ang lungkot at dahil alam naman niya na kung gaano ka-close ang dalawa ng tela mag-ina na nga ang mga ito. Sa kabilang banda, tumawag naman agad itong si Princess kay Charlene upang ipaalam na naroon ang kanyang anak at upang masundo na nga itong si Libby. Humingi na rin siya ng paumanhin sa kanyang nagawa at hindi naman niya sinasadya na masaktan ng gusto at ganun ang mangyari kay Libby. Ngunit naintindihan naman ni Charlene ang pangyayaring iyon. Naman dali-dali nga itong si Charlene na pumunta sa naturang bahay nga ni Divina. Magugulat naman siya sa kanyang matutuklasan at marinig mula sa pag-aargumento ng dalawa kung saan nagtatalo ang dalawa. Dahil kasi nagsiselos nga itong si Libby sa kabutihan na ginagawa niya dito kay Princess sa kanyang ina na si Divina. Sinabi nito na kung hanggang kailan umano siya magpre-pretend na anak niya itong si Princess.